Hello, mapagpalang araw sa lahat. Again, mga kaibigan, it's Tinet Martial Arts. At ako po'y malugod na bumabati na mapagpalang araw sa inyo. At ang topic natin ngayon guys is ano ba yung mga ginagawa natin. So pagpakilala ko sa inyo mga bao, 5 star, 5 in 1, at yung iba pa. So maya maya, ano natin. So ito yung gamit ko. Yung mga mata-mata ng kalabaw. So mamaya, i-explain ko yan mamaya. So ito yung gamit ko mula sa Israel. Big shout out po kay Trolita Buccini. Nagpadala sa akin ito. Galing pa po ito ng Israel. Lahing olive. At saka yung mga krus. At pati ito. Galing pa po ng Israel. So binayayaan, binigyan tayo. May nagkatiwala. So yun mga bulaklak ng kawayan. Bulaklak ng bagakay. Yan. Ito naman yung mga sinukuang baging. So iba po ang magkaiba po ang sinukuang baging at sinukuang kahoy. So mamaya talakayin natin kasi marami nagbabas na hindi daw, hindi daw to tunay. So talakayin natin yung kahoy at saka baging, anong kaibahan. So ano natin yan. So the same lang ang gamit niyan. So ito galing din sa Israel. So shoutout ko lang Tomito Chilin na nagbigay sa akin ng bato umo. Supplier nating bato umo. Yan. Totoong bato umo yan. At saka kay Girly Dagdag, nagbigay sa akin ito. San Benito, sa Matambao, at saka ito Dignum at Rosario. Ito rin kay Nanay Trolita Buccini. So, big shout sa inyo at sa lahat ng mga kapanalig natin. Hindi ko na isa-isa, tulad na lamang ni Lilita Sia, Rinaldo Barandon, Monique TV, Kalasag, siyempre, ang special natin, Han Keisha, o si Christine Klein. At saka yan si Girly Dagdag, Nanay Corazon, Angel Wings. Na-miss ko na kayo, yan mga kapatid. So ito yung mga gamit ng mga gamit ko lahat. So isa-isahin ko, gusto ko mang isa-isahin pero hindi kasya lahat siguro ng oras, pero ngayon lang iano ko na lang siguro talaga. I-explain ko sa inyo. At maraming nagtatanong, saan ba daw galing ang gamit ko? Saan nga ba talaga? Ako ba talaga ay haring bakal? Ako ba ay galing kay Agila? So ngayon ko po yan i-explain sa inyo. Bakit po ako nagkaroon ng gamit mula sa Haring Bakal at bakit meron din tayong gamit mula sa kay Commander Agila. So marami tayong katanungan siguro mga kapatid, pero yan isa-isahin ko yan mamaya. Pero bagong lahat, ipakilala ko muna yung mga gamit natin. Yan. So yan. Yan yun yung ano ko eh. Parang pila yung. So yan na. So i-drag ko lang ng bagya. So ito yung ano na, kulang pa to pero meron na tong laman. Ang kulang na to is design. Ito isang mata, isang bibig. Papansin niyo, yan. Pinag-isa, yan. At ito yung bibig. So dito lalagyan pa to ng katulad nito, design. So para saan nga ba ito? Yan, pangkalahatang depensa at pang paswerte. So yan mga kaibigan. Yan, ito naman ginawa nating 5 in 1. So paunahan lang kayo kasi meron tayo 5 piraso na lang. Yan po mga kapatid. Yan. So yan, 5 piraso na lang. At kahit pa isa-isahin natin yan. Yan na. Yan, ibig sabihin umaalog. Yan. So yan. So ang 5 in 1, ginawa natin yan. Hindi na ako magpakita siguro sa video o magpakita ako ng kaunti. So ginawa natin ang 5 in 1, nilagyan po natin ng sinukuang kahoy. Para saan? Pampaamo at pampaswerte. Nilagyan din natin ng tinatawag na gumamilasilis. Para saan nga ba ang gumamilasilis? Of course kapatid, ito ay para sa pangkabal at saka pangpaswerte din. At bahay, so para sa mga usog-usog palipad hangin. At ang puyas po pang paalis ng malas. At siyempre, ang binakamin niya is yung salsagan. Ang mother niya. Siyempre, kium siya sa Latin. Ibig sabihin, siya ang may taglay na kabal at taguliwas. So yan. Yan po ang 5 in 1. Yan. Sa susunod, ating i-explain. Yan. Ulitin ko ito. One eye. Isang mata, isang bibig po. So, ang sa amin po, one eye pa rin ito. Dito po sa amin sa Bisaya, hindi po ito tinatawag na iba, kundi ito po ay one eye pa rin.
So, bakit siya one eye? Isa lang po talaga ang mata nito. Dito sa kabila ay bibig. So, siya ay isang mata, isang bibig po. Sa ibayong Mount Banahaw, ito'y tinatawag nila na dalawa daw ang mata. Sabi na simbolo ng buwan at saka araw po. Sa amin po dito sa Mindanao, ito po'y tinatawag talaga namin ng isa ang mata. Isang mata, isang bibig, pero one eye po ang tawag pa rin dito. So, ang gamit nito is pang paswerte at pwede rin lagyan mo ng gamit pang depensa. So, ano nga ba ang linalagay ko sa loob? So, siyempre po, binilagyan po natin ito ng 4 na elemento. Simbolo po, kagaya din ng paggawa ng Diyos sa sanlibutan. Bago niya ginawa ang mundo, kung sanlibutan, hinanda muna niya apat na elemento. Yun ay ang espiritu ng hangin, tubig, apoy, at saka lupa. So, yun ay tinatawag na astro, disease, anat, at saka misimbre. So, yan. So, maliban doon, ano pa ilalagay natin? Siyempre, linalagyan din natin yun ng ganito. Sinukuang kahoy at saka baging. Linalagyan natin sa loob. At saka linalagyan din natin ng gumamila silis ang loob. Linalagyan natin ng puyas, bahay, at iba pa. So, marami pa, katulad na lang ng banaw o yung baliti ng dagat. So, marami po tayo nilaga. At saka meron ding balisong, pang paano. So, ano ba yung balisong at saka banaw? Yan ay pangpabalik na mga tigal po. So, yan. Meron po tayong available. Kung sa may gusto lang. Ito yung siper-siper. Yan. So, siper-siper, ito yung pinaniniwalaan na pag meron ka nito mga kaibigan, kung meron kang kabulyaw o yung meron katunggali sa pananalita, yan, magkaiba-iba ang pinanggalingan. So, may sibukaw na galing sa kahoy o ito yung sinabing nilang siper-siper para po siyang pitaka, pangpaswerte din. At so, of course, yan, hindi makasalita yung kabulyaw mo o yung meron kang Bisaya, Kalalis, at saka ito. The same lang yan sila, pero iba-iba yung klaseng puno, may baging at saka may kahoy. So, yan. Ito po yung magagamit din pang depensa at medyo may kabigatan. Yan. So, ito na may tinawag lang pangguom. Hindi din makaimik yung kaaway mo kung maging. At again, ito yung pangpaswerte. Anong linagay natin? Ito po ay bunga ng sinukuang kahoy. Ito na may dinapuan ng alitaptap. Ito naman po ay tinatawag na tagihumok para maging malambot ang tao sa'yo. Yan, at binigyan din natin ng 4 elements. Of course, meron ding ito'y tinatawag na, yan, hindi masyado, parang buhok o awog, na ito'y parang sasabay sa hangin. So, yan, ito'y pang paswerte. At meron ding pangamay o pakikipagkamayan, yung isang uri ng kahoy na tanim na parang kamay itsurat. Of course, meron din pa rin diamante, merong bahay, puyas, at saka banaw. Meron din pang depensa. Kahit po pang paswerte, lagyan pa rin ng depensa kasi hindi natin alam na lagyan ng malas yung tindahan mo. So, yan mga kaibigan. So, ilang minuto na ba? 10 minutes na. So, ito yung, dito i-explain ko naman ang kaibahan o hitsura ng ito. Sinsya kayo, hindi ako ng upuan eh. Hitsura ng sinukuang kahoy, baging at saka sinukuang kahoy. So magkaiba pero pareha po, kapwa po yan, may cross. So ano ang epekto? The same lang po. Ano ang gamit? The same lang po. Pangpaamo, pangpaswerte, at of course, pampawi ng galit ng isang tao o pagkapuot. Kunyari may taong kagalit, meron kang kagalit. So may sekreto tayo. So PM lang po kayo. Paano nga ba hanapin si Tinet? Kasi binago ko yung tawag nito, pangalan ko sa channel ko kasi na-hack po ang channel ko. Hindi ko dinelete pero change ko lang yung name. At nag-block ako dun sa nag-hack sa akin pero hayaan ko lang siya. So yan. Magkaiba ang forma ng kahoy at saka baging. Ang baging po ay talagang likas na maliliit kasi baging nga siya. Ang kahoy na may malalaki. So pwede siyang madali siya gawing kitchen. So ganito ginagawa ko. So ganito na. Ginagawa namin kitchen. Yan. Lagyan para maklaro nyo. Ilagyan ko ng kunting laway. Yan. So, ito, ginawa kong kitchen. So, tulad nito. Ito mas clear ninyo ha. So, ito, ginawa namin kitchen. So, depende sa inyo. Basta PM nyo lang kami. Tapos pusong alay lang tungkol dito. Kasi ang umo lang po talaga. At saka itong baho ang may specific na presyo. Pero ito po mga palimusan po ito. So, ito naman, ang
pang kitchen natin. Pwede mo din gawing kwintas. So, linagyan namin ng kasama. So, para po mas malakas siya. So, ito, sinuko ang kahoy. Ito na may gumamila silis, bahay, puyas, at saka diamante, at saka banaw na baliti ng dagat. So, bakit para ganon? Para saan? So, of course, again, balikan natin ang sinuko ang kahoy, pang paamo, pang paswerte, o pang halina. At ito naman, pang paswerte at kabal. At ito naman, puyas, pampawala ng malas o mga masamang elemento. At ito namang diamante, pang balik, rebeltar, pang pabalik ng mga gumagawa ng hindi maganda sa iyo. At yan, ito naman ang banaog. Kunyari may gustong kumulam sa iyo, sorry na lang siya kasi babalik sa kanya yung gusto niya. Kasi ito'y anti-kulam talaga ang banaog o baliting dagat. So yan, ganito ang ano natin. At meron ding isa dito na espesyal nating gamit. So, ito tinatawag natin mata-mata ng kalabaw. So, yan. Or mata. Para tingnan nyo, ayan, parang mata. O mata-mata ng kalabaw. So, yan. So, big shout out sa nagpadala sa atin ito si Bro Alex Tanyo. Yan, maraming salamat si Bro. Yan. Ito na may ginagamit para hindi ka mailigaw ng mga masasamang elemento o kahit pa mga engkanto. Kasi kunyari, naglalakbay ka sa bukirin o sa isang uri ng gubat, mahilig ka mag-adventure, ito yung kailangan mo para hindi ka mailigaw, lalo't ikaw lang mag-isa. Yan. So, at sa amin ito isang mabisang taguliwas. Hindi ka rin masusumpungan ng mga may planong hindi magaganda sa inyo. Kunyari, anuhan yung buhay mo, baka may mitya ang buhay mo, ito yung nagagamit din para hindi ka lang masusumpungan. Yan. Sabi pa ng mata-mata nga ito ng kalabaw dahil ang kalabaw po daw talaga, kaya tinawag siya ng mata-mata ng kalabaw dahil sa lahat po daw ng hayop, ang kalabaw lang po daw pag matanggal siya sa kanyang lubid, talagang uuwi at uuwi kung sino yung amo niya. Yan. So marami pang iba tayo mga kapatid, pero yan muna ipakilala ko. So big shout out ko lang sa mga nanghusga na sinasabing mga gamit natin ay hindi galing sa mga nakaraang panahon. Sabi nila, e-book lang daw ito. So, ngayon nyo malalaman kung gaano nga ba karami ang nalikom na gamit ng kapatid nyo na si Tenet. So, marami po tayo dito, mga batong lutang. Ay sabihin natin sa ano. Yan. So, bago pa pala ito, pakilala ko itong mga gamit kung saan ang galing. Ipakita ko muna sa inyo. Na hindi po, yan. Ito yung mga, yan anak ko. Hindi po tayo nagluloko. Ibig sabihin, pag sabihin natin, bato natin ay lutang-lutang talaga yan. Hindi para sa iba na ano. So yan. Lagyan natin ng tubig. Lagay natin siya dyan. So, yan. Yan. So, siguro ito lang tatlo ipakita ko. 4. Yan. So, yan. Ito lutang din to. Iwan ko kung ano na. Kasi halos 2 araw ko na to ibinabad. Tinan ko lulutang pa ba. Saan? So, yan. So, mga bagay. Okay. Parang hindi na siya lumutang. So, kunin na natin. Kasi hindi siya lumutang kasi 2 araw na siya ibinabad eh. Yan. Yan. So, ito. Ngayon ko lang binabad. Kanina lang. So, ito. Yan. Madali lang sa'yo. Sa dakong summer, tinatawag nilang buga. Yan. Talagang may batong lumulutang. Yan. So, ganun. So, hindi po tayo tulad ng iba nagsasabi na nagloko-loko lang. Hindi naman yun na ibig sabihin na ano eh. Diyan lang yan. So, ngayon, kilala ko sa inyo, pag bagong lahat, kukunin ko muna ang kasama nito. Gaano ba karami ang gamit. So, hanapin ko lang. Wait lang ha, mga kaibigan. Huwag kayong mainit. Yan lang muna, patikim na lang yan. So, yan lang muna dalawa ipakilala ko. Kasi,
Matagalan pa tayo. So, yan. Okay. So, ito muna. Ito parang pranila ng bata. Pero kung tingnan nyo po, ito napakaluma na po. Panahon pa po ito ng hukbalahap. Yan. Kung mapansin nyo, ang mukha niya napakaluma na po. Yan, napakalakas na orasyon yan. So, at ito naman, sabihin ko ngayon sa inyo kung saan naman ito galing. Ito pala, yung tilang nasa ilalim, linagyan ko sa ilalim, ito'y pangkabal o kamisita ng Satur. Ito, sa ilalim. Yan, kalimutan ko saan ako lagay. Yan pala. Kamisita pala ng Satur. Kalimutan ko lang. Yan. Diyan yan nakalagay kasi yun. So, lagay ko dito. Ito. Yan. Sa mga nagsabi, yan o. O sige, maghanap sa mga nag-ano sa akin. Ito po yung pagpapatuo ko. Totoo ko po, ito po ay gamit Commander Aguila. Yan. Yan. So, combination yan. Pero galing po yan kay Commander Aguila. Nung sinaunang panahon pa yan. So, alam nyo po, si Commander Aguila yung nagtatag ng Haring Bakal. Simula yan sa Banahaw. So, medyo may kalumaan na yan. So, big shout out sa mga nagbaba. Walang problema sa inyo. Buhay nyo yan. At nagpapasalamat ako sa inyo. Nagbas kayo sa akin. Kasi kung hindi kayo nagbas, hindi ko to ipakikita. Marami pang ibang saliko. Pero hindi ko na ipakita muna yan. Ito pa. Meron pa tayong libro. Anong tawag dyan? O, tingnan nyo. Si Kristo yan. Pero may combination yan. Parang may zodiac sign. Ito ay pinagbabawal na karunungan. Kasi kung ito'y mahawakan ng mga abusadong tao, pwedeng aabusuhin. Kasi gumagana kahit pa gagamitin sa puti o sa itim. Yan. So yan. Mga content niya. So ano nga ba ang content ito? Explain ko ito sa susunod kong vlog. Ang mga content nito, paano hanapin yung mga bagay na pwedeng gamitin sa pangarang-araw nating buhay. So, hindi na ako nagpakita masyado. Lagay ko lang yan dyan. Yan. So, palalim tayo ng palalim. Ito na may sa 7 arkanghel. Yan. Pakita ko ng konti para hindi kayo mabagnot dyan. So, hindi masyado ano. Yan. Dito natin si Tilabi, si Terbirtodis. Yan. So, marami yan. Orasyon. At ito na may ano ng Satur, balanse. Ito'y merong original script na Latin ng Our Father, Hail Mary at saka Credo. At saka yan, Satur. At meron din mga ano sa kalaban, Alcontra. At yan din. So, paisa-isahin ko para baka hindi nyo makita na paikot-ikot lang. Ilagay ko dito. Yan. Ito naman yung sa 7 arkanghel. Yan. So, di masyadong ano nalugo kasi medyo luma na ang ating drawing. Yan. Ito naman Santo Cristo. Yan. So, kikita nyo yan. Ito yung kapangyarihan ni Santo Cristo. Yan. So, sinong gusto mag ano ng kopya, pwede rin. Basta, yun lang. Ito. Oh. Bakit ako may idea ng agila? Ito po kapatid. Meron akong combination mula sa grupong Ilaga. Merong sa agila at saka sa Alpha Omega. O sa 1i. Yan. Ito po ay logo nung pag-akyat ni Kristo papuntang langit. So again, meron tayong idea bakit meron tayong alam tungkol sa mga pulahan sa Cotabato kasi meron po tayong sinunod na orasyon mula sa Ilaga. Yan, hindi masyado anong logo ha, pero yan Ilaga. Ito na may Agila at saka ito na may Alpha Omega. So, kaya nagtatanong sila sa akin bakit meron tayong idea ganyan kasi yun nga. Yan. So baka akalain nyo tapos na tayo. So meron pa. So hindi ko ipakita sa lahat sa inyo. Pero yan. Ipakita ko sa inyo kung gaano nga ba o ano nga ba itong mga gamit namin. Yan.
Okay. Meron pa. So, dito tayo. Una ko ipakilala sa inyo, ito yung mga orasyon na mga Alpha Omega. Ano sinasabi nila, bakit tinatanong pa nila ako bakit daw meron akong first 18 at saka second 18. Yan, so may mga alam ng Alpha Omega na gamit, alam nila yan. First 18 and second 18, ito ay isang mabisang pangdebosyon ng mga ministro na. Ano yung ibig sabihin ko? Ministro po ang naghahawak nito. Pero yun ang tanong nyo, bakit meron tayo nito? So big shout out sa kaibigan ko, meron din ganito. Si Bro Kalasag. Yan. So yan. So nagtatanong sila. Yan, hindi masyadong makita pero yan second 18. At ito man sa baliktad, first 18. So yan. Hindi masyadong klaro pero yan na po ang So ito ay first 18. Saan ba to galing? Sa Alpha Omega yan. Ano ba yung Alpha Omega? Yan, big shout out sa kapatid natin from New Israel of Cotabato, Cotabato, sa Makilala, Cotabato. Yan. So ngayon naman, ipakilala ko sa inyo, siguro hindi na masyado yung makikita kasi blurred na. Ito ang 113 orasyon ng yan. Napakatagal na yan. Haring Bakal Senior. Again, Haring Bakal Senior. Kaya kung nagtatanong kayo, bakit meron ako nito? Huwag na kayong magtanong. Basta ako'y swerte. Ako'y swerte at nagkaroon ng kopyang ganito. Yan. So, napakaluma na yan. Yan ito. Wala nang bond paper na ganito lang ang size ngayon. So, meron yan. So, ilang page yan? 5. So, ito yung mula sa Haring Bakal. Kaya nga nagsasabi na yan, big shout out to Bro Lito. Yan, nakikita po yan, Haring Bakal Senior. Napakatagal na po nito. Ito'y ginagamit sa dakong, siyempre, Cotabato noon. Noong panahon ng gira. At saka, yan, to itinatag ang Haring Bakal din sa Digos. Pero una po talaga sa Davao, sa Bunawan. Yan. So, next at last and not the least. So, ito ang hinahanap ng mga matatagal na mga ministro kasi wala na sa kanila. Sa totoo lang mga kapatid. At ito, ipakilala ko sa inyo. Isa na ba ako sa pinagpala ng karoon nito. Yan. So, kung basahin nyo yan. Yan. The power of God. YHS. Ibig sabihin nan, Jehovah Hominum Salvator. So, ganito po karami. Ito po tinatawag na 24. Ano bang 24? 24 medallion. Ito po ay simbolo din sa logo na sa dibdib ni Aaron. Yan. Ito po ay nakuha natin na kopya. Ibinigay, pinasa sa atin kasi sinabi na ako daw ang dapat mag-alaga din nito. At sa sopar naman, ilan pa lang ang nabigyan ko nito kasi bawal to ibigay agad. So, sa totoo lang po, marami na tayong natulungan dito. Meron na tayong kapatid na naputukan ng landmine. Meron din na baril na hindi man lang lumapa kahit pinagtulungan siya ng ilang squad. At meron ding nakahuli ng matataas na ranggo sa kabila, panig. Pero yan. So ito'y tinatawag na 24. Yan po mga kaibigan. So siguro klaro niya yan sa inyo. Yan. So sa akin lang, kahit anong meron tayo, gusto ko lang ding gawing aral sa lahat. Sana po, kahit po anong meron kayo, huwag nyo pong ipagmayabang na kayo'y malakas. Huwag nyo pong ipagmayabang na kayo lang ang may kaalaman. Ako man ay medyo may siguro masasabi nyo may katandaan ng pagmumukha ko, pero inaamin, alam nyo rin hindi pa ako ganun katanda. So inaamin ko rin ako ay kasalukuyang nag-aaral. Dahil isa lang ang kalaman ko sa buhay. Ang buhay natin ay puno ng paghahanap ng sagot sa ating mga katanungan. At anong katanungan yun? Yun ay ang paghahanap natin sa totoong liwanag ng Diyos. Yan naman, napapansin nyo yan, masyado lang ilaw. Ilapit ko muna. Yan. Ito yung panyo dito. So kunin ko muna. Ito yung panyo. Yan, so
para ano yung nagbabasa atin. Pero maraming salamat naman dahil ikaw ang nag-udyok sa akin para ipakilala ko ang mga gamit ko. Hindi ako galit sa'yo, bro. Kung sa susunod, bro, wag mo namang masyadong ipagmalaki sarili mo kasi tao ka lang din. Yan. Yan. So, pasensya kayo, hindi mo naklaro yung Santo Niño ko. So, yan. So, kilala siguro nyo yan. Kahit i-research nyo yan, lahat ng mga plug yan na yan ay sinaunang plug ng Pilipinas. At ito na may kombinasyon. Ito ay panyolito o panyo ng hukbalahap. At ito na may tinatawag ni Discomunion de Guerra. Ito yung orasyon po para talaga sa gera. At hindi ko ito ginagamit, hindi ko po na ipinamahagi. Kasi sa panahon lang po ito yung gera pwede palabas. Yan, ito po ay may logo ng galing kay Yashua, kay Jose Rizal. At yan kay sa YMBA, DG at saka Kamunkados. Kombinasyon po yan. 4 na ministro, 4 na kinilalang espiritu na may makapangyarihan ang kinuna ng mga kapangyarihang ito. Meron din dito ang 4 na espiritu, 4 na haligi ng pananalig o paniniwala. So, di pa siguro dyan nagtatapos. Kung akala nyo dyan na nagtatapos, hindi pa mga kaibigan. Kasi ito pa. Masyado ng ano. Yan. So, hindi na natin halos mapailiwanag ito kung anong ganyan, no? Baliktaran yan. Ito po ang biniyaya sa atin. Nagkaroon po tayo nito. Yun nga, lagi kong sinasabi, dahil sa paghahangad natin na magkaroon ng liwanag sa Diyos, kaya nasumpungan natin itong mga bagay na to. Yan, so napaka ano na po yan ng mga talandro na yan. 3 hari. Yan, meron Santo Cristo. Dami ito. 3 Maria, 3 Marias, 3 Berhines, kumbaga. Yan. So marami yan. At ito na may Rizal yan. Yan. So, at ito naman sa ito naman sa gitna. Yan, sumisimbolo sa 4 na haligi ng mundo, 4 na krus ng mundo. So, yan mga kapatid. So, sa akin, sa mga nangungutya, walang problema, buhay nyo din yan. O sa akin, sana naman, kung mangutya din lamang kayo, gusto ko lang po din na panindigan nyo yung pangungutya nyo. Wag lang kayo ng hamon ng hamon. Kundi, pero sa akin din, kung sana naman kung mangutya kayo, tanungin nyo sarili nyo kung nakatulong na ba kayo. Kasi guys, lagi kong marami kasi nagbabasa sa akin na sinasabi na masyado pa akong bata para magturo ng mga ganito, para magbahagi ng mga gamit. Wala akong magawa. Hindi ko naman sinadya na magkaroon ng gamit ng ganito. Unang-una, hindi ko hiniling sa Diyos na mamahagi ako. Ang hiniling ko lang sa Diyos ay magkaroon ako ng liwanag upang matuntun ko ang daanan papunta sa Kanya. Pinibigay ito ng Diyos na sobrang-sobra sa akin. Kaya kailangan kong ipamahagi. Tulad na lang nito. Tingnan nyo po yung yan, oh. Mata-mata ko ng kalabaw. Siyempre, gusto niyan. Ito naman, mga bunga ng sinukuang kahoy. Yan. Marami ng siratingan. So, alangan naman kung itatapon ko lang yan, nasasayang din. Diba? Tulad ng sinukuang kahoy, may nagpadala. Tulad ng bulaklak ng kawayan. So, just PM na lang kung sinong gusto ko sa akin. Yung nangungutya, ang ikutya nyo po sa akin, mas mabuti po, simulan nyo sarili nyo, tulungan nyo pamilya nyo, tulungan nyo yung kapatid nyo, asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo, at pati mga kapitbahay nyo. Para sa oras na yaon, araw na yaon, ako'y mas sasaya pa at ipagdasal ko kayo kasi kahit pa kayo nangungutya sa akin, ipagdarasal ko pa rin kayo sa Diyos kasi lahat po naninira sa akin, naghahamon sa akin. Isa lang ang alas ko sa inyo. Hindi ko ako pumapatol sa inyo, bagkus pinapasa Diyos ko ang yung mga pangungutya sa akin. So, ang sa akin lang, maghingi ako ng tawad sa iyo kasi hindi ko sinadyang maging ganito ako. Nagkataon lang
na biniyaya to sa akin. Yun nga, swerte ako kasi meron akong direktang liwanag. Ano mo yung direktang liwanag? Nagpakita ang Panginoon through vision, nagturo kung anong gagawin, at gumamit ng mga medium. Alam niyo naman siguro medium, sa mga kakaalaman dyan, gumamit ng mga medium para kausapin ako at para gampanan ko ang aking katungkulan. So hindi ko kasi pwede sabihin sa inyo kung anong mission ko. Basta sabi lang, ang pwede ko lang sabihin, kailangan kong gampanan ang mission ko. Yan. So kung anong mission ko, isa na ito. Ito ang makibahagi, tumulong sa kapwa. Yan. So yan. Yan, libo na tulya. Meron pa yan. So kung dami yan, so hindi nyo na yan mabibilang. Dami na dyan. So ito yung mga special. Yan, mga bato umo. Yan. Pinag-isa ko yan, yung mga special na dinadala ko. Ito naman yun, ayan. Malalaki. Yan, libo na taklobo. Hindi kasi yan madadala kasi medyo malalaki. Kaya dyan yan sa pangmader. Yan, binababad sa tubig tuwing Martes at saka Biyernes. Biyernes ngayon. So yan lang. Siguro. So ngayon siguro alam nyo na buong pagkatao ko. Pero hindi pa lahat yan. So sa akin lang, sana po'y pagpatuloy nyo po. Sa ako po ay naging isang ehemplo lang o na isang daanan nyo lang din. Pwede kayong lumapit sa akin. Pagkatapos kahit sabihin nyo pa na hindi nyo na ako kilalanin. Basta't kilalanin nyo po ang Panginoon. O yung may kapal. So yan. So iayos ko na to. Yan. So again, maraming salamat sa mga malalay sa akin. Una po, yan. Unang-una si Tomito Chilin, Girly Dagdag, Lolita Sea, Kalasag, Trolita Buccini, Rinaldo Barandon, Tel Bautista, Amor Miranda, Alice Olmogis, Julian Otamis, Arlon Litua, Jarok Wamilba, Kalasag, Monique TV, at sa lahat po nakapanalig ko sa nagsimula magdebosyon, nagsimula sa araw na to kasi ito yung unang araw ng unang Biyernes ng February. At maraming salamat sa inyo. Yung ibinigay ko po ng orasyon sa inyo ay para sa inyo na yan po. So kasi sa inyo na yun kung paano yung sila paganahin o gagamitin. So sa akin again, maraming salamat at mapagpalang araw sa lahat. At sana po dinggin nyo pong kailangan ko na paki-like and subscribe po ang ating channel at paki-share na lang din po sa inyong mga kaibigan, kapatid. Again, so sinong nag-PM sa akin, marami kasing hindi na nakapag-PM sa akin. Ika nga gawa ng pinalitan ko ang pangalan ko sa Messenger at saka sa YouTube ko kasi yun nga na-hack yung channel ko. Nagkaroon ako ng threat na pabayarin akong 5,000 para hindi daw ipalabas, ginawa lang skandalo sa akin. Kaya wala akong problema doon, pero pinalitan ko lang ang channel ko para iwas na lang din. So hirap kasi patulan yung mga taong gago. Yan, ipasa Diyos na lang natin yan. So ngayon again, maraming salamat sa inyo at sana po i-share nyo sa ibang tao. And again, kung sinong gusto mag-PM, just type nyo lang po Rachel Kabungkal o RICTHELLE o Rachel Kabungkal o CABUNGCAL Kabungkal o Rachel Kabungkal. So yan po mga kaibigan. So marami pa po kaming mga gamit na gusto ipakilala pero hindi na po gustuhin ko man, pero apos na po tayo sa oras at meron pa tayong gagawin. So akin lang po, mag-PM lang po kayo, mayroon kayong katanungan. At pagpasensyaan nyo din naman na minsan matagal kong nababasa at meron din hindi ako nababasa na message dahil po yan ang message nyo po ay punta lang sa spam. Yun nga sabi ng patience is a virtue. So pag tayo mapagpasensya ay meron talaga tayo o tayo matutong magantay, meron talaga tayong mapapala. Pero kung hindi tayo marunong maghantay, wala din tayong mapapala nun. So sa akin lang, maraming salamat at ito lang masasabi ko. Siguro kung mapanood nyo ang buong talata o video ko ito, siguro nabigyan ng lunas ang mga katanungan ng iba at pati yung nangungutya sa inyo mga kapatid na nangungutya sa akin ang sinasabi na pang-ibok lang ang
kaalaman ko, nasa sayo yun. Hari ka din ng kapamaniwalaan. Kung sana naman, bago ka mangutya, marunong ka din sanang tumindig sa sarili mo. Sana kaya mo rin ang ginagawa ko at mas higitan mo pa para ako'y hahanga sa'yo. At alalahanin mo, hanggat kumakain ka pa din ng bigas, hindi pa kita kayang hangaan. So maraming salamat sa inyo and big shout out. Maraming salamat guys.